Hari Roque, sinisi ang ating Presidenteng Bongbong Marcos sa pagkawatak ng UNITEAM. At ang dahilan niya ay ang pagbalentong daw ni President Bongbong Marcos dito sa ICC. Pero bago po tayo magpatuloy, meron po akong nakitang isang magandang balita. Diyan po pala sa Albay ay nagkaroon na ang mga residente ng access sa 20 pesos per kilo ng bigas. So, kung nagawa nila sa Albay yan, baka yan na ang simula na maisakatuparan yung pangarap ng ating presidente na mabigyan tayo ng abot kayang presyo ng bigas sa halagang 20 pesos. Although mahirap po kung tutuusin dahil ang taas po talaga worldwide ng presyo ng bigas. Kung paano po maipagpatuloy ito, ipagdasal po natin na sana nga magtuloy-tuloy na ito at nag-umpisa na sa Albay. Okay, kung naaalala niyo po doon sa isang episode ko, sa ending po nagpa-survey ako kung kayo ay papayag na makipag-cooperate na ang ating bansa sa ICC. At ang resulta po ng survey sa aking comment section, 99% po ng sumali sa survey ay nagsasabing payag silang pumasok ang ICC sa atin para maimbestigahan itong krimen na nagawa ni former President Rodrigo Duterte. Well, in fairness, syempre sa channel ko yun eh. So expected natin na marami talaga ang papayag na makipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC. Pero nagbasa din po ako ng mga comments sa ibang platform sa social media at ganun din po. Overwhelming po yung hiling ng taong bayan na makipag-cooperate na si President Bongbong Marcos sa ICC. Lahat nagsasabi na kailangan ng papasukin sa ating bansa ang ICC. Overwhelming na ang humihiling na makipag-cooperate ang ating bansa, lalo na si President Bongbong Marcos sa ICC. Kasi kung sakali po na pumayag si President Bongbong Marcos na papasukin na ang ICC sa atin, hindi po siya pwedeng sisihin dahil kahit na po ang Supreme Court nagsabi na dapat makipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC. Ito po ay noon pang 2021. Philippines obliged to cooperate with ICC despite withdrawal, sabi po ng Supreme Court. The Philippines has the obligation to cooperate with the International Criminal Court despite its withdrawal from the Rome Statute. In its decision junking the petitions challenging the withdrawal, the SC cited the Rome Statute's provision that the exit does not affect criminal proceedings pertaining to acts that occurred when a country was still a state party. Dahil di po ba, sinabi na natin na ang iimbestigahan naman ay yung mga naganap na krimen bago po tayo umalis ng ICC. Ito nga o sinabi dito, former ICC prosecutor Fatou Bensouda said the court retains jurisdiction over alleged crimes against humanity that have occurred on Philippine territory during the period when it was a state party from November 1, 2011 to March 16, 2019. Sabi pa sa ibang balita, Duterte cannot evade ICC and end treaty on his own. The Supreme Court has ruled that President Rodrigo Duterte cannot invoke the Philippines' withdrawal from the Rome Statute to skirt the investigation by the prosecutor of the ICC of charges that he committed crimes against humanity in the killings of thousands in his brutal war on drugs. Voting unanimously, the 15-member tribunal also held that the President could not arbitrarily terminate international agreements without the concurrence of the Senate. In a stinging rebuke of the position of Duterte and Malacanang, the High Court ruled that as a state party, the Philippines was bound to recognize the jurisdiction of the ICC and cooperate with its processes even after its withdrawal from the treaty that created the International Court. Ito pong balitang to panahon pa ni ex-President Duterte. So sa tingin ko, pumayag man si President Marcos na papasukin na ang ICC sa atin, hindi po pwedeng sisihin si President Bongbong. Dahil meron din naman pong desisyon
na meron pa ring jurisdiction ang ICC at ang kanilang iniimbestigahan lang ay yung mga krimen na naganap bago ang withdrawal natin sa ICC. Pero alam nyo ba na itong si Harry Roque, isinisi naman kay President Bongbong Marcos kung bakit daw nagkawatak ang UNITEAM. At dahil daw yan sa pagbalentong ni President Bongbong sa ICC. Ito po ang sinabi ni Harry Roque. Let's just say the balentong of the President on the ICC is very much responsible for the state of the UNITEAM now. Had it not been for this flipping of position on the ICC, we probably would still have a UNITEAM to speak of. Sana naman kaya pinulit itong si Harry Roque yung dahilan niya. Alam mo, Mr. Harry Roque, kaya nabuwag ang UNITEAM ng dahil sa inyo. Sa totoo lang, kayo mga alipores ni ex-President Rodrigo Duterte at siya na mismo, kayo ang dahilan kung bakit nasira ang UNITEAM. Aba, ibanatan nyo ba naman si President Bongbong Mula umpisa ng kanyang administrasyon hanggang ngayon. Lahat ng klaseng mura, pag-aalipusta, panghahamak, ibinato nyo na kay President Bongbong Marcos. At porque sinabi niya na hindi niya papayagan ang ICC na makialam sa atin, patuloy kayo. Walang humpay ang inyong paninira sa ating presidente. And yet, you expect him na hindi papasukin ang ICC sa bansa natin? Umaasa kayo na hindi papapasukin ni President Bongbong ang ICC dito, pero imbis na maging mabait kayo, patuloy ang paninira nyo sa ating presidente. Aba, hindi naman po pwede yan. Hindi porke hindi kumikibo si President Bongbong Marcos, walang habas ang paninira nyo sa kanya. Meron pong hangganan ang lahat. At huwag ibintang ni Harry Roque kay President Bongbong Marcos kung bakit nawatak ang UNITEAM. In fact, nag-umpisa yan kay former President Rodrigo Duterte that during the campaign, tinawag niyang weak leader si President Bongbong. Nakusahan niyang nagko-cocaine si President Bongbong Marcos. Hanggang ngayon, yan pa rin ang issue. Kung drug addict si President Bongbong Marcos, hindi magiging ganyang kaganda ang pamilya niya. Hindi niya kakayanin makapagdesisyon ng diretso. Hindi niya kakayanin humarap sa mga world leaders. Hindi siya makakapagsalita ng kahit na walang binabasa. Pero nakita natin kung gaano ka-eloquent ang ating presidente when delivering speeches. Tapos ito ang sasabihin yung drug addict ang ating presidente. Kayo, ayaw niyong tigilan sa kakapanira kay President Bongbong. And yet, inaasahan nyo na hindi papapasokin ang ICC sa atin. Aba, ang galing ninyo. Gusto nyo maging mabait si President Bongbong sa inyo, pero kayo walang habas kung siraan nyo at gusto nyo pang mag-resign si President Bongbong. Aba, hindi na po pwede yan. May hangganan ang lahat. Kaya ikaw, Harry Roque, ikaw mahilig ka mag-bully ng mga kasinungalingan di ba madalas naman, nakokontra ka ni Panelo. Kasamahan mo na yan pareho na kayong DDS niyan. Pero kayo nagkokontrahan. So, kung sakali man na bumalentong talaga si President Bongbong at hayaan na maaresto si ex-President Duterte, magbubunyi po ang majority ng taong bayan. Ayaw nyo lang tanggapin ang katotohanan or nagtatapang-tapangan lang kayo. Sinasabi nyo pang worthless yung arrest warrant na yan. Pero takot na takot kayo. Kasi kung hindi kayo natatakot, bakit hindi nyo pabayaan ang ICC na pumasok para magkaalaman na? Kasi okay na sana lalo na sa mga Marcos loyalists, sa mga pro-government, sa mga pro-BBM, na huwag papasukin ang ICC dito para imbestigahan si Duterte. Kaya lang, sumusobra na ang kampo ninyo. Ang gusto nyo, maging mabait pa rin si President Bongbong sa inyo, kahit na mula ulo hanggang paa kung murahin nyo siya at gusto nyo pa siyang bumaba sa pwesto. Bakit? Para paupuin si VP Sara? At para makasigurado kayo na hindi niya papapasukin ang ICC? Pero lagi ko pong sinasabi, hindi nyo na mauuto ang taong bayan. Kayo na lang ang magsipaniwala sa mga pinapakalat yung kasinungalingan. Hindi na po tatahimik ang majority ng taong bayan na nakikita ang ginagawa nyong pambabalahura sa ating presidente. Dahil hindi na po papayag ang mga pro-BBM supporters na patuloy nyong bastos-bastosin ang ating presidente. Tulad na lang nitong si Lorraine Mariti Badoy. Ito po yung taga-SMNI. In fact, ayaw kong maniwala na siya ang nagsabi nito.
Kasi nung pinapanood ko siya dati sa Laban para sa Bayan, matapang siya, pero hindi siya ganito kabastos. Sabi dito ni Lorraine Mariti Badoy, hoping na hindi siya ito na sana ito fake account lang. Sabi niya, chronic abuse of cocaine affects judgment, perception, decision-making, and overall irreversible brain damage. And Rain, hindi namin hari ang bangag na yan. Demokrasya tayo, a government of, by, for the people. At sisipain na namin yung adik na yan, palabas ng Malacanang. Wala kayong galang talaga sa presidente natin. Sasabihin nyo, chronic abuse of cocaine affects judgment, perception, decision-making, and overall irreversible brain damage. Sino kaya mo kami brain damage? Nakita nyo ang mga judgment ni President Bongbong Marcos, perception niya, decision-making niya, all for the betterment of our country. Kayo, porque nagbubulag-bulagan kayo at ang ginodiyos ninyo ay si Kibuloy, kaya nalalabuan na yung mga perception ninyo, naguguluhan na ang inyong way of thinking. Akala ninyo, kayo ang laging tama. Akala ninyo, kayo ang high and mighty. Pero dumarating po ang hangganan at dumarating ang karma ng bawat isa sa atin. In fact, meron pong nag-organize ng rally at ito po ay magaganap bukas, May 6. Ito po ay organized ni Zen Danga. Sabi po dito sa post nila, Loyalist Shoutout, papasukin na ang ICC. Date, May 6, 2024. Venue, in front of Senate of the Philippines. Time, Assembly 7 a.m. Program 8 a.m. until 11 a.m. Please wear red shirts. Please bring extra clothes. Kita-kits tayong muli, mga kaloyalista. So yan, makikita natin. Ako aabangan ko to Makikita natin kung talagang may puwersa ang mga loyalista. Dahil itong mga rally na to ay minamaliit ng mga DDS. Ang sabi nila, wala namang pupunta dyan At kung may pumunta man daw dyan, magkano daw ang bayad? Itong mga taong ito, kapag wala silang maibatong argumento, ang sasabihin nila, magkano ang bayad? Bayad kano? Magkano natatanggap mo? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Every now and then, nakakatanggap ako ng message na, magkano ang bayad sa'yo? Hindi naman po ako sumasagot. Dito lagi kong sinasabi sa inyo, hindi po ako binabayaran. Meron po akong sariling prinsipyo. Dahil naniniwala ako na kapag ikaw ay tumanggap kahit na 10 pisong suhol o bayad, wala ka nang tatawaging prinsipyo. At lagi naman pong andun yung aking challenge sa inyo, mapatunayan nyo na ako ay tumanggap kahit na 1 singkong duling mula kay President Bongbong Marcos, ibibigay ko po sa inyo lahat ng aking kinikita sa aking YouTube channel. Patunayan nyo lang na ako ay binabayaran ng kampo ni President Bongbong Marcos. Sabi ko sa inyo, kung alam mong kayo ay nasa tama, hindi nyo po kailangan bayaran. Apakasarap po ng pakiramdam na magpakalat ng katotohanan nang hindi tumatanggap ng kahit na 1 singkong duling. So doon po sa mga nananawagan na papasukin na ang ICC, kung meron po kayong time, May 6, 2024, that is tomorrow, sa harap po ng Senate of the Philippines. Ang assembly time is 7 a.m., program from 8 to 11 a.m. Magdala po kayo ng red shirts at magdala ng extra clothing dahil alam nyo naman po ang init ng panahon. Magdala po, magbaon ng maraming tubig. Magdala ng galon-galon tubig. Mahirap na pong tamaan ng heat stroke. Pero kung magkaroon po ng programa, ang akin lang pong panalangin, huwag po sanang tumulad itong mga magiging speaker dito sa event na to bukas. Huwag gayahin ang style ng mga DDS. Wala po sanang murahan, walang pag-aalipusta, walang panghahamak, walang paninirang gagawin. Ipakita po natin kung gaano kadisente ang mga loyalista kumpara sa mga supporters ni former President Rodrigo Duterte. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.